Ano ang gagawin mo kung ang minsan munang nakabombahan sa kama at ang pinakamamahal mong babae ay magiging kapatid mo nang wala sa oras? Kaya tapusin mo ang video na ito kamanyakol. Hindi sinasadyang makita ni Roberto ang kanyang ate na may ginagawang kababalaghan sa loob ng kanyang silid. Ano nga kaya ang kanyang nakita? Tara at pag-usapan natin ang mala Pornhub na kwento ni Roberto kasama ang isang teacher na kanyang nagugustuhan. Paalala lang, ito ay bawal sa matatandang walang alam, pero ikaw pa din bahala, idol. Isang araw nagpunta si Roberto sa best friend niyang si Lando, para magkwento tungkol sa naging unang karanasan niya sa babae. Nagsimula ang lahat habang kausap ang kaibigan, ngunit naroon din si Teacher Erica na napakaganda, kaya hindi natin masisisi si Roberto na magkagusto sa kanya, pero hindi magawang umamin. Nagkaroon ng small party. Ito naman si Ana, isang tahimik na babae na hindi gaanong nakikisama sa kanila. Kinausap siya ni Roberto patungkol sa pagiging tahimik niya, ngunit inanyayahan siya ni Ana na sumama sa kanyang bahay, na agad namang pumayag sa hiling ng dalaga. Nang makarating sa bahay, tinanong siya ni Roberto kung ano ang dahilan bakit siya naroon. Tinanong siya ni Ana kung payag ba itong makipagbombahan sa kanya, sapagkat nais nito na maranasan ang kaligayahan. Sa una nagdadalawang isip pa si Roberto dahil kay Teacher Erica, ngunit kalaunan ay agad din naman na pumayag dahil biyaya ito ng langit. Sinimulan nila ang bakbakan, na umabot ng ilang oras hanggang sa makuha na ni Ana ang kaligayahan na kanyang nais kasama si Roberto. Nang matapos na ang digmaan, hiniling ni Ana kay Roberto na kalimutan na nila ang digmaan na naganap. Makikita natin na kausap ni Roberto si Erica tungkol sa nararamdaman niya, pero ang turing lang sa kanya nito ay isang bata. Gayunpaman dumating ang kasintahan ng ama kasama ang dalawang anak nito na babae na kinagulat ni Roberto, dahil ang minamahal niyang si Erica at ang minsang nakadigmaan niya ay anak ng magiging stepmom niya, na magiging stepsister niya naman ang dalawang babae. Ngayon sila ay iisang pamilya na sa Google mo madalas makikita ang ganitong kwento. Gayunpaman binalaan naman ni Ana si Roberto patungkol sa minsan nang nangyari sa kanilang dalawa. Sa kabilang banda, hindi pa din maiwasan ni Roberto na matukso sa ganda ni Erica, na nagbalak pang humirit ng palihim, ngunit hindi natuloy nang makita siya ni Ana. Kasama si Landong naglalakad, nang kanilang makita si Erica na kausap ang isang lalaki na lubos na kinagulat ni Berto. Hindi maalis sa isipan, kaya nagtungo sa kwarto ni Erica at kanyang pinatikim sa kanya ang labi nito para ipakita sa dalaga kung paano humalik ang nag-iisang Berto na tinatawag niyang bata. Ngunit sinampal siya nito dahil hindi masarap ang unang halik na pinatikim, kaya tinuro kung paano ang paghalik ng tama. Makakahirit na sana si Roberto, ngunit tila kinabahan kaya pinalabas siya ni Erica dahil tutoy pa talaga ito, habang naiyak na lang si Roberto dahil digmaan na naman sana kaso naudlot pa. Pagkatapos ng mala MMK na drama sa beach, nagtungo si Ana sa kwarto ni Roberto dahil gusto din ng dalaga na matikman ang matamis na halik, dahil wala pa pala itong karanasan maliban sa bombahan na kanilang ginawa. Pasimple na namang tumanggi si Roberto pero kalaunan pumayag din ang loko, at sabay nilang nilasahan ang bawat bibig ng isa't isa, ngunit mukhang hindi masarap ang halik na binigay ni Roberto kaya humiling si Ana ng isang rematch. Sa paaralan, pinahayag ni Ando sa kanila na malapit na ang final exam kaya nakiusap ang dalawa sa kanilang ate Erica na turuan sila, ngunit ito ay parang isang pandaraya para sa kanya. Sa gabing iyon nagtungo si Berto sa kwarto ni Erica kung saan dito na niya masasaksihan ang kababalaghan, kung saan si Erica ay nagsasariling sikap sa sarili nitong mga kamay. Sa gulat na kalikha siya ng ingay kaya nag-double check si teacher, baka daw may nakakakita sa kanya tapos makunan ng video at e-post sa Facebook. Agad naman na nakapagtago ang nag-iisang Berto. Kasamang naglalakad si Kevin nang bigla nilang makita ang isang lalaki na tirador ng panty, kaya kanila itong hinabol hanggang sa naabutan at kanila itong dinala sa police station. Agad namang nagtungo doon si Ana para kumpirmahin kung sa kanyang panty ang nakuha ng lalaki. Dito makikita na natin na sinasagawa na ni Berto at Ana ang kanilang rematch na napag-usapan, ngunit sa gitna ng kasarapan pumasok si Erica sa kwarto kaya nasaksihan nito ang karumal-dumal na krimen na ginagawa ni Berto sa kapatid niyang si Ana. Matatapos na ang gaba ang lahat para kay Roberto. O tatagal pa ang paggawa ng mga krimen kasama ang magkapatid na Ana at Erica? Ano masasabi nyo sa kwentong ito, mga kamanyakol?